So, eto na pala yung solar panel natin. Lalagay na natin siya dito sa taas mo. So, bumili lang tayo ng Z bracket yung tawag dito. Wala tayong pambili ng railing. Ang brand yan ay Bosca. 120 watts lang po siya. Ang laki niya is almost 1.2 meters by 70 centimeters. Ito pala yung wire niya. So, bumili pala tayo ng MC4 connector. Tapos bumili tayo ng wire. Flat cord na ang brand nito ay Roto. Tapos bumili din tayo ng tubo pababa para hindi siya agusan ng tubig ulan na pagka umuulan. Yan, pababa din, papasok doon sa shop natin. Tapos nabili ko yan sa Lazada. Ang halaga pala niyan ay nasa 2.8. Tapos ang shipping fee niya ay 500 pesos. So almost mga 3.3 yung kabuuang halaga na nagastos ko para sa solar panel na yan, no? Pero target ko sa susunod siguro yung mga 550 watts na dalawa next time. So yan, ginamit ko lang yan para ma-demo yung microgrid tie inverter natin. So tara, muna tayo sa baba. Explain natin kung paano yan gumagana, kung paano yan nagpa-function yung mini-grid tie natin, no? So ito, pinakita ko lang muna kung yung pagkaka-install nung ano natin, solar panel, no? So ayan siya. Marami pa ako pwedeng ilagay na solar panel dyan. Baba tayo, tingnan natin yung setup natin sa baba. Ito na pala yung grid tie setup natin. Ito yung grid tie inverter natin. Tapos ito yung watt meter natin para sa solar. Tapos breaker ng DC breaker ng solar. Tapos AC breaker para dun sa Meralco natin. Tapos ito Metro para sa Meralco, no? Para malaman natin kung ilan yung kinukonsume nung ano natin, ng bahay natin, no? So yan, nakikita nyo, ang kinukonsume ng bahay namin ngayon ay nasa 280 watts almost, ano? So medyo makulimlim ngayon, kaya medyo mababa yung harvest. Bibigay lang siya ng 25 watts. So minsan umaabot siya ng 90 watts yung binibigay ng solar, no? Yan, ginawa ang trabaho na ito dito. Itong breaker natin na galing sa solar, no? Yung solar energy napupunta dito sa inverter natin. Tapos itong inverter natin, kino-convert niya yan DC to AC. Tapos pinapasok naman niya dito sa service utility natin para mag-consume ng bahay natin, no? So ayan, nakikita nyo, tumataas na yung binibigay ng solar natin. 49 na siya. Pataas na siya kasi medyo umiinit na ng konti, no? Hintayin na pa natin tumaas ng konti, no? Para ma-explain natin. So ito, pagka tumaas, bumabawas yung ano neto, yung kinukuha natin dun sa Meralco, no? Tignan nyo, bumababa na siya. Kasi yung iba, dito niya sa solar kinukuha. Tignan nyo, bumababa na siya. No, ang pagkakamali ko lang dito, sana nilaki-lakihan ko na yung setup ko, no? Kahit mga 200 watts lang sana. Kaso 120 lang yung ano natin, yung solar panel. So next time, magkakabit pa ako ng isang ganito dito. Siguro mga 300 watts na. No, yan, bumaba na siya. Yung harvest niya nasa 84 na. So, try natin tong patayin yung solar, no? Tignan nyo, tataas yan. Tumaas siya, di ba? Umabot na siya ng 300. Try natin yun. Pabababain niya ng solar natin, ha? Yan na, pumapasok na yung solar. Yan, bababa na yan. Yan, bumababa na siya. Kita nyo, laki na nung binaba niya. Yan ang nangyayari pagka yung setup nyo grid tie. Pinapababa niya yung consume ng kuryente, no? So bali yung mangyayari niyan, babagal yung ikot ng metro nyo, liliit yung bill nyo.
No? Kaya malaking tulong. Ang maganda pa rito, wala tong battery. Wala kang iniintinding baterya. Ayan no, 87 watts na yung binibigay ng solar natin. Walang battery po yan, no? Rekta-rekta lang yan, no? So, isa rin siya sa nagbibigay ng power sa atin, no? O yan, ang trabaho niya lang, pababayin na pabayin yung kinukuha nating kuryente mula dun sa electric supplier natin, no? Yan, no? O, papansin nyo kanina, umabot ng 300 plus watts siya. Ngayon, nasa 200 na lang. Bubababa. Pantoro umiinit yung panahon, lalong bumababa yan. O, maganda sana kung may budget sana, kung na-set up ko sana 300 watts, baka mag 0-0 pa to eh. So yan, sana nakatulong sa inyo, na-explain ko sana to na maayos kung paano to gumagana to setup na to. Maraming salamat po sa panonood ninyo.